sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At nagtindig siya at sumunod sa kanya. At nangyari na siya'y nakaupo sa pagkain sa kanyang bahay, at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad, sapagkat sila'y marami at sila'y nagsisunod sa kanya. At nang makita ng mga eskriba at mga Fariseo na siya'y kumakaing kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad, "Ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan." At nangag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Fariseo, at sila'y nagsilapit at sinabi sa kanya, "Bakit nangag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Fariseo? Datapwat hindi nangag-aayuno ang iyong mga alagad." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Mangyayari bagang mangag-ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay suma sa kanila? Samantalang ang kasintahang lalaki ay suma sa kanila, ay hindi sila mga kapag-aayuno. Datapwat darating ang mga araw na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki, at kung magkagayoy, mangag-aayuno sila sa araw na yaon. Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan, ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian. Sa makatuwid bagay, ang bago sa luma, at lalong lumalala ang punit. At walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan, ay pinupunit ng alak ang mga balat, at nabububo ang alak, at nasisira ang mga balat. Kundi ang alak na bago ay isinisilid sa mga bagong balat." At nangyari na nagdaraan siya sa mga bukiran ng trigo ng araw ng Sabat, at ang mga alagad niya, samantalang nagsisilakad, ay nagpasimulang magsikitil ng mga uhay. At sinabi sa kanya ng mga Fariseo, "Narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid?" At sinabi niya sa kanila, "Kailanman bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David, nang siya'y mangailangan at magutom, siya at ang kanyang mga kasamahan? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoteng si Abiatar, at kumain siya ng tinapay na itinalaga, na hindi matuwid kanin maliban na sa mga saserdote lamang, at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan?" At sinabi niya sa kanila, "Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat." Tapos na po natin ang chapter 2 ng aklat ni Marcos. Nakita nyo, napaka-iksi lang naman po. Kaunting panahon lamang ang ating nagugol dahil ito po ay binubuo lamang naman ng 28 verses. Pero kung loloobin po ng Poong May Kapal, sa araw ng Lunes, muli ho tayong magsasalo-salo. Ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa ng aklat ni Marcos. Ang chapter 3 na po ang ating pupuntahan. Pero kung sakali, doon po sa chapter 2 na ating binasa, at doon sa mga nagdaan pa at hindi ninyo nagawa po na makapagtanong, pwede naman kayong tumawag sa Itanong Mo kay Soriano. At sa palatuntunang Ang Dating Daan, si Brother Eli Soriano po ay laging nakahanda na maglingkod sa atin para naman mabigyang linaw ang mga bagay po na binabasa natin dito po sa ating ginagawang habit tuwing alas 8 dito sa UN Television. At naririyan po
ang mga palatuntunan, sunod-sunod huyan na pinangungunahan ni Brother Eli Soriano. Sana po ay makasalo namin kayo sa araw ng Lunes sa pagpapatuloy ng atin pong pagbabasa ng Aklat ni Marcos. At lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.